Pagka-uwi ni Goro ay ikinwento nito sa kanyang ama ang mga nangyari at kung paano nila natalo ang mga varsity ng Keido sa naganap na laro. Pagkatapos nyon, tinanong ni Goro kung may balita ba ang kanyang papa sa entrance exam ng Mifune team. Sinabi ni Shigino na nabalitaan niya na may exam iyon sa darating na Agosto, subalit ayon dito, ang estudyanteng lumipat sa kalagitnaan ng school year ay hindi makakapasok sa tournament. Sa ganong kaso, pag third year na si Goro ay doon pa lang ito maaaring sumali sa spring tournament at doon pa lang ang pagkakataon nito na makapasok sa Koshien. Sinabi ni Goro na alam niya ang tungkol doon pero ayon kay Shigino, kung inaakala umano ni Goro na tatanggapin pa ito ng Mifune team ay nagkakamali ito. Para kay Shigino ay imposibleng mangyari yun dahil maging ang mga dati umanong kaklase ni Goro, pati na rin si Kimori ay hindi papayag na ang bagong transfer ang magiging ace ng tournament. Pinayuhan niya ang kanyang anak na obserbahan ang mga iyon, kaya nang sumunod na araw ay pinanood ni Goro ang laro ng Mifune. Hindi makapaniwala si Goro nang makita na ngayong second year ay malinis nang maglaro ang mga iyon at malaki na ang ipinagbago. Dahil doon ay tumayo na si Goro para umuwi sapagkat naisip nito na tama ang sinabi ng papa niya na hindi magiging patas kung siya ang magiging ace player ng Mifune, at ayaw niyang mangagaw ng pwesto lalo na at pinaghirapan iyong marating. Nang makauwi sa kanilang bahay ay binati ni Goro ang kanyang mama, ngunit nagtaka siya kung bakit tila hindi siya nito kinakausap. Maya-maya lang ay naghain na si Momoko ng hapunan. Habang kumakain ay doon na kinwestiyon ni Momoko si Goro kung bakit hindi man lang nito ipinaalam sa kanya na umalis na ito sa Keido, at may plano na pala itong lumipat sa Mifune High School. Sinabi ni Goro na wala siyang masamang intensyon pero nang makita umano nito ang Mifune kanina ay ayaw na nito doon kaya sa Iduwara High na lang ito kumuha ng entry form. Nadismaya si Momoko sa ginawang yun ni Goro kaya sinabihan niya ito na maghanap ng trabaho, upang ito na mismo ang magbayad ng sarili nitong tuition fee. Sinunod naman nga iyon ni Goro, subalit unang araw pa lang ay natanggal na kaagad ito sa trabaho matapos nitong sipain ang dalawang customer. Lingid kasi sa kaalaman ng boss ni Goro na pinrotektahan lang nito ang restaurant mula sa dalawang manluloko na customer. Habang namamroblema si Goro sa may tabi ng park ay biglang tumawag dito si Momoko para sabihin na may tumawag na taga Iduwara High School. Nung una ay natuwa pa ito pero nang malaman na ayaw siyang tanggapin ng mga iyon ay nagtaka ito kung bakit na-reject agad siya gayong hindi pa nga siya nakakakuha ng exam. Nang sumunod na araw ay nakipagkita si Goro kay Saotome upang malaman dito ang dahilan ng hindi pagtanggap sa kanya ng Iduwara High School. Ayon kay Saotome, ni-reject si Goro ng Iduwara dahil sa pananakot umano ni Igashira sa mga iyon bagay na labis na ikinagalit ng ating bida. Iyon umano ang malupit na ganti ng Keido kay Goro dahil sa pagtanggi nito na maging star player ng paaralan. Ibig sabihin, kahit na saang school paggastuhing pumasok ni Goro ay hindi ito makakapaglaro ng baseball. Susugod sana si Goro dahil sa ginawang yun ni Igashira pero pinigilan ito ni Saotome at sinabing kapag ginawa yun ni Goro ay magkakaroon ito ng record at mas lalo itong hindi makakapasok sa ibang school. Dahil doon ay nagpalipas na lang muna si Goro ng galit sa may ilalim ng tulay. Doon siya tinuruan ni Saotome ng isang paraan para makawala sa maitim na plano ni Igashira. Makalipas ang ilang araw, patuloy pa rin si Igashira sa pananakot sa mga paaralang pinag-e-enrollan ni Goro, hanggang sa ang taga-Seisho na ang makausap nito. Subalit laking gulat nito nang malaman na walang baseball club sa Seisho kaya napaisip ito kung ano kaya ang pinaplano ni Goro para mag-enroll sa paaralang walang baseball club. Kinagabihan ay nagulat din si Shigino nang malaman ang tungkol doon sabay tanong kung paano na makakapaglaro doon si Goro. Sinabi nito na maghahanap siya doon ng makakalaro niya tapos magtatayo siya ng club, kesa ipilit pa niya ang sarili niya sa ibang team. Bagaman aminado si Goro na mahirap pabagsakin ang Keido ay buong-buo pa rin naman ang loob nito na gawin iyon. Para maisakatuparan ang kanyang plano ay pinagsabay-sabay niya ang pagtatrabaho, pag-insayo, at ang pagpasok sa paaralan. Makalipas ang ilang araw, nang interviewin na si Goro ng admin ng Seisho ay sinabi ng mga ito sa kanya na karamihan ng pumapasok doon ay babae. Konti pa lang umano ang pumapasok doon na lalaki kaya imposible raw na makabuo si Goro doon ng sariling baseball team. Nagtaka si Goro kung bakit hindi gayong sinabi umano ng mga ito na 38 na mga lalaki ang pumapasok doon, kaya ipinaliwanag nila kay Goro na 7 lalaki lang ang pumapasok kada umaga tapos ang 31 na natitira ay panggabi na. Sinabi yun ni Goro sa kanyang mama, pero kahit ganon ay tutuloy pa rin ito sa pagpasok sa Seisho dahil sigurado umano si Goro na marami nang mag-e-enroll na bago sa susunod na pasukan. Gagawa umano si Goro ng paraan para sumali ang mga iyon sa team sapagkat nais din ito na ipakita sa Keido na kaya niya. Makalipas ang ilang araw, nang papasok na si Shimizu sa paaralan ay nakasabay nito si Fuji, ang lalaking may gusto dito.
Pinipilit ng binata na magustuhan din siya ni Shimizu, pero ayon sa dalaga ay wala itong plano na mag-aksaya ng oras sa katulad ni Fuji na walang ibang ginawa kundi tumambay kapag walang ginagawa. Pagkatapos ay inilarawan ni Shimizu ang katangian ni Goro na siyang gusto niya, pero kasabay niyon ay lingid sa kaalaman nito na sumakay si Goro sa bus na sinasakyan nila kaya natigilan na lang ito nang makita si Goro. Binati siya nito at laking gulat niya nang sabihin ni Goro na umalis na umano ito sa Keido at sa Seisho na rin mag-aaral. Nang mapansin naman ni Goro na pareho sila ni Fuji ng suot na uniform ay kaagad niya itong kinamayan at binati dahil isa umano ito sa maswerteng napili na maging member ng Seisho High School baseball team. Pagkarating sa school ay pinagtinginan si Goro ng mga estudyante ng Seisho dahil bago siya sa paningin ng mga ito. Maya-maya pa, agad na ipinaalam ni Fuji sa tatlo pa nilang kaklaseng lalaki ang plano ni Goro na bumuo ng baseball team at sinabi nitong kasali sila, ngunit tumanggi ang tatlo. Isang babae naman ang nakikinig sa usapang iyon ng apat sabay na pabuntong hininga dahil pakiramdam nito ay nagsasawa na siya na makasama ang mga iyon at isa pa ay wala man lang umano itong love life. Subalit nang ipakilala ng kanilang guro ang bago nilang kaklase na si Goro ay nabuhayan ito dahil type niya ang ating bida. Pagkatapos ng klase ay kinausap ni Goro ang apat pero kaagad ang mga iyong tumanggi sa pagsali sa baseball club. Narinig ng babae ang pinag-usapan ng mga iyon kaya pagkaalis ng apat ay lumapit ito kay Goro at nagpakilala bilang Nakamura Miho at sinabing gusto niyang sumali sa team ni Goro. Kasabay ng pangyayaring iyon, habang naglalakad pa uwi si Fuji ay nakasalubong nito ang dalawang nagbibisikletang bata na nag-uusap tungkol sa larong baseball. Doon niya naalala ang sinabi sa kanya kanina ni Shimizu na wala umano iyong plano na mag-aksaya ng oras sa katulad niya na walang ibang ginawa kundi ang tumambay kapag walang ginagawa. Dahil doon ay napaisip si Fuji na baka iyon na umano ang paraan para magbago ang tingin sa kanya ni Shimizu. Samantala, patuloy na kinukulit ni Miho si Goro na pasalihin siya nito sa baseball team kaya sinabi ni Goro na lalaki lang ang hinahanap niya na maging member. Inakala ni Goro na titigil na ang dalaga pero nang ulit pa rin ito at sinabing siya na lang ang maging manager at ito na rin umano ang bahala sa pagkuha ng mga member. Doon na nagsimulang May na si Goro kaya pilit nitong ipinagtabuyan si Miho nang biglang bumalik si Fuji. Pumunta sila sa field at doon sinabi ni Fuji na maglalaro na rin siya ng baseball kapalit ng isang kondisyon na siya ang magiging ace at fourth batter. Nagulat si Goro habang pinagtawanan naman ito ni Miho kaya sinaway yun ni Goro dahil baka magbago pa umano ang isip ni Fuji. Biglang sinabi ni Fuji na maglaban na lang umano silang dalawa ni Goro. Tig-10 bola sila, isang pitcher at isang batter. Kung sino umano ang may pinakamaraming na hit na bola ay siya ang magiging ace, pero kung matatalo umano si Fuji ay hindi na lang ito sasali sa team. Hindi nagtagal ay nagsimula ng maglaban ang dalawa. Si Fuji ang unang naging pitcher pero ang lahat ng bato nito ng bola ay sablay kaya hindi man lang ito naka-score. Hindi nagtagal ay si Goro naman ang nag-pitch, pero dahil hindi matamaan ni Fuji ang bola ay napansin ni Miho mula sa pader ang bakas ng ball ang ibinabato ni Goro at sinabing kakaiba ito dahil iisang bahagi ang tinatamaan ng bola sa pader. Maya-maya pa ay natapos na ang laban ng dalawa. Mapapansin na hingal sa pagod si Fuji kaya tumakbo na ito paalis at sinabing hindi na siya maglalaro ng baseball kahit kailan. Kinabukasan ay ang tatlo namang lalaki na pumapasok din sa Seisho ang niyaya ni Goro na sumali sa kanyang team, pero tulad ng kahapon ay bigo ito na makumbinsi ang mga iyon kaya halos harasin na nito ang tatlo. Sa pagkadismaya na malamang marami rin ang may ayaw sa baseball ay napaupo na lang muna si Goro sa hagdan at doon sinabi ni Miho na dapat asahan na ni Goro ang ganoon dahil hindi naman umano ang mga iyon papasok sa Seisho kung hilig ng mga iyon ang sports. Dagdag pa ni Miho na kahit humingi pa umano si Goro ng pabor sa mga iyon ay hindi rin ang mga iyon papayag. Pero dahil sa sinabing yun ni Miho ay naisip ni Goro na humingi nga ng pabor sa mga lalaking iyon. Agad niyang binalikan ang tatlo para sabihin na hindi ng mga ito kailangang umattend sa mga practice dahil ilalagay lang muna niya ang mga ito sa list bilang part ng team, at magpapakita umano sila sa official ng game na naka-uniform. Siguro na umano ang bahala sa lahat ng home run at ito na rin ang gagawa ng 27 strikeouts. Maging sa regional tournament pati sa Koshien ay wala umano ang mga iyong gagawin kundi samahan lang si Goro. Sabay-sabay na nagtawanan ang tatlo at sinabing alam nila kung anong level ng Kawagara Prefecture dahil ibang klase umano maglaro ng baseball ang mga iyon. Dahil doon ay hinamon ni Goro ang mga ito na kung mapapatunayan niya yun sa tatlo ay dapat pumayag ang mga ito sa hinihingi niyang pabor, bagay na sinang-ayunan naman ng mga iyon. Pagkalabas ni Goro sa building ng paaralan ay nakita nito ang Noinay Ginsayo na si Shimizu kaya tinawag niya ito, ngunit nagselos naman kaagad si Miho kaya niyakap siya yun bagay na ikinainis naman ni Shimizu.
Inisip kasi nito na ginawa lang palusot ni Goro ang pagbuo ng grupo sa Seisho, pero ang totoo ay babae pala umano ang dahilan sabay takbo palayo kahit na pinabubulaanan ni Goro ang paratang nito. Kinahapunan, habang sinasabi ni Shimizu sa sarili na akala niya ay iba si Goro sa mga lalaki na nakilala niya ay napahinto siya nang makita si Fuji na nagpa-practice sa loob ng batting cages. Saglit silang nagkausap tungkol sa naganap na paglampaso umano ni Goro kay Fuji sa baseball nung nakaraan, kaya pakiramdam nito nung mga oras na yun ay wala siyang silbi at ngayon ay gusto umano nitong bumawi. Dahil doon ay inalok ni Shimizu si Fuji na tutulungan niya itong makabawi sa laro. Kinabukasan, nagkasabay sina Goro at Shimizu sa bus kaya inasar nito si Goro tungkol sa girlfriend umano niyo nakasama kahapon kaya panay ang tanggi ni Goro na hindi niya kasintahan si Miho. Agad na iniba ni Goro ang usapan sa pamamagitan ng paghingi ng pabor kay Shimizu na maging catcher niya. Pumayag naman si Shimizu pero hindi ito makapaniwala na si Goro lang ang maglalaro sa game. Nang magsisimula ng mag-pitch si Goro ay sinabi ng dalaga na gaanan muna nito ang pagbato sa una dahil matagal na siyang hindi nakakapaglaro ulit ng baseball. Gayunpaman, kahit banayad lang para kay Goro ang pitch niya ay hirap na hirap pa rin si Shimizu na suluhin iyon, kaya nang ilabas na ni Goro ang totoo niyang pitch ay hindi na yun nagawang mas alo pa ng dalaga. Dumating din doon si Fuji at sinabing ipapakita nito kay Goro ang resulta ng training nito pagkatapos itong bigyan ni Shimizu ng payo. Babawi umano ito at hindi napapayag na maulit pa yung ginawa rito ni Goro kahapon. Sinubukang pigilan ni Shimizu si Fuji at sinabing hindi pa iyon ang tamang panahon para bumawi, ngunit pinutol ni Fuji ang sinasabi ng dalaga sabay limot sa bola. Babawiin umano nito ang dignidad niya bilang lalaki, at kapag natalo pa rin ito ay magpapamember na umano ito sa team ni Goro. Hindi nagtagal ay nag-pitch na si Fuji pero mabilis din yung nahit ni Goro. Gayunpaman, sinabi ni Goro na mas maganda na ngayon ang kontrol ni Fuji, pero sa huli ay natalo pa rin ito ni Goro dahil hindi man lang nito tinatamaan ang ball ang ibinabato ng ating bida. Subalit sa last ball ni Goro ay nagulat ito nang magawa na iyong mahit ni Fuji. Habang natutuwa ang binata ay nilapitan ito ni Shimizu at sinabing ipagpatuloy lang ni Fuji ang baseball. Pagkatapos ay naglakad na paalis si Fuji habang sinasabi na sasali na siya sa baseball team. Nang malayo na iyon ay sinabi ni Shimizu na alam niyang hindi talaga yun nilakasan ni Goro kaya napangiti na lang ito.